Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mainit na issue na may direktang epekto sa national security at foreign policy ng Pilipinas. Una, tatalakayin natin ang Sub-Gripen fighter jet at ang kakayahan nitong mag-operate mula sa short runways at kahit sa mga highway o kalye. Ipapaliwanag natin kung bakit mahalaga ang capability na ito sa Philippine Air Force, lalo na sa senaryo kung saan maaaring ma-disable ang mga pangunahing airbases sa unang yugto ng isang conflict. Susuriin din natin kung bakit lumalakas ang posibilidad na ang Gripen ay maging bahagi ng future fighter fleet ng bansa, kasabay o hiwalay pa sa KF-21 Boracay project. Pangalawa, lilinawin natin ang isyu ng panawagan sa Senado na ideklara bilang persona non grata ang isang opisyal ng Chinese Embassy sa Manila. Aalamin natin kung ano ang pinagmulan ng sigalot, ano ang ibig sabihin ng persona non grata sa ilalim ng international diplomacy, at ano ang posibleng epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, ang video na ito ay magpapakita kung paano nag-uugnay ang military preparedness at diplomatic assertiveness sa kasalukuyang strategic environment ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kamakailan lamang, naglabas ang sub ng isang opisyal na post sa kanilang Facebook page na nagpapakita ng Gripen E/F fighter jets ng Swedish Air Force na nag-ooperate mula sa short runway. Hindi ito typical na military airbase na may mahabang concrete runway, kundi isang maikling strip na kahawig ng mga reinforced highways na ginagamit ng Sweden bilang bahagi ng kanilang defense doctrine. Ayon sa sub, ang kakayahang ito ay tinatawag nilang real readiness for short runway operations. Ibig sabihin, hindi ito experimental o pang-demo lamang. Isa itong aktwal na operational capability na ginagamit na sa totoong mundo. Mas mahalaga pa, malinaw na sinabi ng sub na ang capability na ito ay key requirement ng Philippine Air Force, at fully itong natutugunan ng Gripen E/F platform. Bakit critical ito sa Pilipinas? Kung titignan natin ang sitwasyon ng Pilipinas, limitado ang bilang ng major airbases ng bansa. Sa modern warfare, lalo na sa high-intensity conflict, ang mga airbase ay kabilang sa unang target ng missile strikes, air attacks, at sabotage. May mga impormasyon mula sa defense circles na tinatanggap na ng PAF leadership ang posibilidad na masira o ma-disable ang kanilang runways sa unang yugto ng isang conflict, partikular sa senaryo na may kinalaman sa China. Dahil dito, nagiging mahalaga ang konsepto ng dispersed basing at survivability ng air assets. Dito pumapasok ang Gripen, ang kakayahan nitong mag-take off at mag-landing sa short at non-traditional runways, kabilang ang mga highway na inihanda para sa ganitong operasyon, ay nagbibigay sa PAF ng opsyon na ikalat ang kanilang fighter jet sa iba't ibang lokasyon. Mas mahirap itong maneutralize kumpara sa centralized basing. Ang Gripen ay dinisenyo ng Sweden para sa isang bansa na numerically inferior pero kailangang makipagsabayan sa mas malakas na kalaban. Kaya mula pa lang sa umpisa, ang focus ng Gripen ay mabilis na deployment, minimal ground crew, mabilis na turnaround time, operasyon kahit limitado ang infrastructure. Sa ilang kaso, kaya raw ng Gripen na ma-rearm at ma-refuel sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang maliit na team. Para sa Pilipinas na may limitadong defense budget pero malawak ang operational area, malaking advantage ito. Ayon sa Max Defense Philippines, ang short runway capability ay isa sa pangunahing selling points ng Gripen sa multi-role fighter program ng Philippine Air Force. Ang original requirement ng PAF ay malinaw na nagbibigay ng halaga sa flexibility at survivability. May mga diskusyon din na nagsasabing posibleng hindi lang KF-21 Boracay ang kunin ng DND. May posibilidad na ang plano ay 12 hanggang 24 KF-21 bilang pangunahing high-end fighters. Dagdag na 12 hanggang 24 na Gripen bilang flexible, dispersed capable fighters. Ang ganitong mixed fleet approach ay nagbibigay ng risk mitigation. Kung sakaling magkaroon ng delays, technical issues, o operational limitations ang isang platform, may fallback ang PAF.
Ano ang strategic implication nito? Kung itutuloy ng Pilipinas ang Gripen acquisition, posibleng magbago ang buong konsepto ng air operations ng bansa. Hindi na lang iikot sa ilang air bases, kundi sa distributed network ng operating locations. Sa madaling salita, hindi lang ito usapin ng bagong fighter jet. Ito ay pagbabago sa paraan ng pag-iisip sa air defense ng Pilipinas. Lumipat naman tayo sa ikalawang isyu, ang panawagan sa Senado na ideklara bilang persona non grata ang isang opisyal ng Chinese Embassy sa Manila. Ang isyung ito ay nagugat sa sunod-sunod na pahayag ng Chinese Embassy official sa social media, na tinuring ng maraming mambabatas bilang hindi naaayon sa diplomatic norms at tila panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Dahil dito, ilang senador ang nagpahayag ng pagkondena, at umabot sa punto na Senate President Vicente Tito Soto III ay nagmungkahi na pag-aralan ang posibilidad ng pag-declare ng persona non grata laban sa isang Chinese embassy official. Ano ang persona non grata? Sa international diplomacy, ang persona non grata ay nangangahulugang ang isang diplomat ay hindi na welcome sa host country. Kapag idineklara ito, inaasahang aalis ang diplomat o i-recall ng kanyang gobyerno. Mahalagang linawin na ang Senado ay walang direktang kapangyarihan na mag-expel ng diplomat. Ang role ng Senado ay magrekomenda o magpasa ng resolusyon. Ang pinal na desisyon ay nasa Pangulo, sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Bakit mabigat ang hakbang na ito? Ang pag-declare ng persona non grata ay itinuturing na matinding diplomatic action. Karaniwan itong nagreresulta sa diplomatic retaliation, paglamig ng bilateral relations, posibleng epekto sa trade, investments, at cooperation. Pero sa kabilang banda, may argumento rin na hindi dapat palampasin ang asal na lumalabag sa diplomatic conventions, lalo na kung paulit-ulit at public. Hindi hiwalay ang issue na ito sa nangyayari sa West Philippine Sea. May mga insidente ng harassment, water cannon attacks, at aggressive maneuvers na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine vessels. Sa ganitong konteksto, ang mga pahayag ng Chinese Embassy officials ay mas nagiging sensitibo at mas madaling makita bilang bahagi ng broader pressure campaign laban sa Pilipinas. Ano ang posibleng mangyari? May ilang posibleng senaryo. Manatili ito sa antas ng Senate condemnation. Maglabas ng mas matinding diplomatic protest ang DFA. O sa pinakamatinding kaso, tuluyang ideklara ang persona non grata. Ano man ang mangyari, malinaw na mas assertive na ngayon ang Pilipinas pagdating sa pagdepensa ng soberanya, hindi lang sa dagat kundi pati sa diplomatic arena. Kung pagsasamahin natin ang dalawang isyong ito, makikita natin ang iisang malinaw na tema, paghahanda at paninindigan. Sa military side, ang interes ng PAF sa Gripen ay nagpapakita ng paglipat patungo sa mas flexible at survivable defense posture. Sa diplomatic side naman, ang persona non grata issue ay senyales na mas handang ipagtanggol ng Pilipinas ang dignidad at soberanya nito.